In behalf of Silwam Valley Institute, we extend a heartfelt gratitude to this ministry, the Loud Cry Ministry. Ako alang ipadala mga kaigsunan, even though I'm not belong in the Silwam Valley Institute because our ministry is Builders on the Wall. So, dili sila makaanhi is just because naa sila program. So, dapat mag-invite sa ilaha 2 weeks before ang program. Kaya naa sila bisita gyapon karon gikan sa Africa. So, grabe ang lang schedule mga kaigsunan, and then training sa medical missionary o sa mga bagong mga baptized. So, karon ako ani karon nga termino instead nga ilahan ni, pero ako ang magdala karon sa ato ang program sa ilang part mga kaigsunan. So daghang salamat nga bilong padaig gyapon ko ani nga ministry, even though we are in the different groups, but we believe time will come, someday somehow magka-unite kita mga kaigsunan. Happy Sabbath! Good morning, crazy people. Good morning. Are you crazy? Are you crazy? Yes, we are all crazy. Don't worry. You are not alone. Daghanta mga kaigsunan. Klase-klase lang ta grupo. But again, someday somehow magka-unite na ta. Amen? Among gi-check ang application sa OZI, and I'm very happy nga ang Loud Cry Ministry is duhan lang ang kulang. Visitation and Exicom approve na dayon mga kaigsunan. And also the Builders on the Wall Ministry, Visitation and Exicom approve na dayon. But we will going to undergo training. So kinahanglan masabtan ninyo karon ang atong program mga kaigsunan. Kay grabe kay importante ang atong programa karon. Kung inyo ning masabtan ang atong programa, magampo ko nga inyong masabtan, or di kung dili ba kas-a kaduha natay training. Pinaagi niini nga programa masabtan ninyo ang inyong pagkatinawag as a Seventh-day Adventist. When I joined OCI, dinhin ako nasabtan mga kaigsunan ang akong pagtawag kung unsa gyud ang deep meaning sa Seventh-day Adventist. Magampo tayo igsoon. Our most gracious and kind Heavenly Father, this very moment, O God, as we go deep through our lesson, please be with us and help us to understand the word that we're going to tackle this morning. Grant us the duration that promote life and soul's refreshment so that we can understand the lesson that we're going to tackle this morning. Bless us today with the Spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Gusto ko nga maghilom tang tanan, i-focus ninyo atong una-una o ang inyong mga mata sa atong topic karon mga kaigsunan, sugod karon. Atong i-minimize ang atong volume gamay sa atong mga baba para ma-focus ta sa atong mensahe karon mga kaigsunan. By the way, I'm Joel Garcia, one of the directors sa Builders on the Wall Ministry. Usa-usab ka outpost center nga gitukod didto sa Bukidnon. I'm happy that me, Dr. Bileber, Ma'am Medidas, Dr. Benedicto, Ma'am Bileber, nag-uban mi dito sa OCI Convention sa Mambukal. That's the reason why we have this kind of program. Amen? And I'm very happy nga naa ko diri, dili nga inyong suportaran ang Loud Cry Ministry is just because you are no longer called LCM supporters. Starting today, you are called missionary. Amen? Pag moingon gani sa inyo ha, oy, LCM supporters ka? No, I'm not LCM supporters. Kaya moingon tag LCM supporters, murag naibayas. Mo support mo sa LCM, di mo support sa Hope Channel. Mo support mo sa LCM, di mo support sa atong mission, sa atong conference. Bias. Starting today, you are now called a missionary. Amen? Because a missionary is always a missionary. Unyang hapon mga kaigsunan, imbitaron ta mo. Kinahanglan ta magbuhat og arka. Is just why? Ngano man tungod kay naay coming flood. Basin ayahay ra kay ta sa atong simba, adto tag simbahan Sabado, uli tay tumag na pulo ka sugo, adtog simbahan matag Sabado, adtog trabaho, tanan relax ra kayo. Igsoon di ta mag-relax. Naay coming another flood. Balik yun mo niyang hapon, ayaw niyo pakyasa, kinahanglan ta magtukod og arka mga kaigsunan. Kinahanglan to isulti sa church
Mudawat sila dili kinahanglan makabalo ang atong mga estudyante, mga kabataan, bana, asawa nga naay coming flood mga kaigsunan. So balik mo niyang hapon, ayaw mo guli, taman paghuman sa program. Kay importante kayo atong hisgutan, igsoon, because Jesus is coming soon. Karon nga buntag, ang akong topic mga kaigsunan is the blueprint of evangelism through end time, the medical missionary part 1. Daghag Adventista nagawali pero wala nila nasabtan kung unsa ang ilang giwali. Daghan tag nabautismuhan sulod sa iglesia pero ang atong nabautismuhan basa nga mga kasala o gihawas diha sa baptistry uga nga makasasala. Moabot ang panahon na backslide nganuman kay wala sila na konverter tinud-anay physical, both physical and spiritual. Igsoon, basi nagtuo mo nga nagwali ng tag 28 sa kadoktrina, okay na, dili mao. Basi nagsulti mo nga nagwali na ko silingan, okay na, dili pa na mao, diha tama ng atong ministry. That's the reason why our topic is the blueprint of evangelism. True in time, ang blueprint jud atong sundon. Walay lain nga plano, kundili inilang yun ang atong sundon, ang original nga blueprint. True sa pag-evangelize sa tibok kalibutan, hangtod sa pagtapos sa kalibutan o mao kini ang medical missionary part 1. Tanawan nyo igsoon. Kung imong tun-an ang balahang kasulatan since sa creation hangtod sa atong kapanahunan, kung imo ning tun-an in summary, maabtan ka og 3 ka bulan og binasa. Pero kung imong tun-an ang testimonies and values ni Mrs. White, imo ni siyang maunsa man, imo ni siyang madirect og makonklusyon pinaagi sa short kaayo nga pagsabot. Tanawan ninyo. From the age of Adam and Eve, hangtod kang Abraham, muedad siya mga kaigsunan og 2,000 years. Usbo na ko. From Adam to Noah, 2,000 years. And to Noah, up to Abraham, padulong. Dinhi kang Jesus Christ, muabot siya og 4,000 years. Ang gikan kang Christ, hangtod sa atong kapanahunan is 2,000 years, meaning we are now in 6,000 years, almost 7,000 years. Ang balahang kasulatan nagsulti, ang usa ka tuig sama sa usa ka adlaw. Therefore, kung imong tanawon mga kaigsunan, o kung imong isamari ang propesya sa Bible gikan sa Sunday morning creation up to Tuesday to Wednesday, mauna diha ang kamatayon ni Jesus Christ is 4,000 years from Sunday to Wednesday. And from Wednesday to Friday is 2,000 years. We are now nearing in the millennial. Hapit na ta sa unsa man, hapit na ta sa 7,000 years. Pero di ko musulti nga si Christ muabot sa ikapitong adlaw. Mangandam lang ta. Basta ang usa ka tuig, isa ka adlaw ay isa ka adlaw, isa ka tuig sa prophecy na natadri mga kaigsunan sa Friday. Kung imong tanaw ng Biblia, ang Friday is preparation day. Dito sa langit mga kaigsunan, Jesus Christ is behind the door, ready to step down to close the 3 books, the book of life, the book of death, and the book of remembrance. Preparation to close the earthly sanctuary. Naanata diri mga kaigsunan. Sa propesya, hapit na nahuman ang isa ka semana, pero wala ko kabalo kung si Jesus Christ mo abot sa Saturday, mangandam ta mga igsoon. Why? Jesus Christ is coming soon. Thank you so much, Ma'am Jazz. Okay, Jesus Christ is coming very, very soon. According sa Revelation 1:3, bulahan ang mubasa, bulahan ang maminaw, niining propesya, o bulahan ang magtuman kay ang panahon. Hadool na, kung imong isamari ang Bible from creation o sa atong kapanahonan, sa diha nga si Jesus Christ, misulod sa most holy place, diatong 1844, ang atong edad sa kalibutan, mga kaigsoon, is extension na lang. From 4,000 BC, from Adam, hangtod pagsulod ni Jesus Christ sa 1844, gikan sa 1844, mauna ang sugod sa loud cry, o gikan sa 1844, hangtod sa atong kapanahunan, extension na lang ni mga kaigsunan. Walay panahon madato? Walay panahon. Nagpaabot na lang yun ta mga kaigsunan sa dakong adlaw, pero before maabot ang dakong adlaw, we need to build another ark. Preparation.
igsoon sa dakong kagubot moabot sa kalibutan. Ang kalibutan nagkasakit na. Tanawa ninyong kalibutan nagkasakit na. Unsay gisulti sa Balang Kasulatan, we are living in the most solemn period in the world history. Nagpuyo na ta sa katapusan nga historya sa kalibutan. Ang destiny, ang kalibutan atong nakita nga diin haduol na kini take open. Our own future well-being and also the salvation of others will depend upon the course which we now pursue. We need to be guided by the Spirit of truth. Every follower of Christ should earnestly inquire, Lord, what wilt thou have me to do? LCM missionary, put in your living consciousness, ayaw pag-relax, kinahanglan matag-adlaw, mag-ampo ta, Ginoo, unsa ang akong buhaton karon sa di pa musirado ang kaluwasan, mga kaigsunan. Tanawan ninyo, kita nagpuyo sa ulahing mga panahon. Ang mga senyales nagdeklarar nga ang pagbalik sa Diyos, dool na kayo. The coming of Christ is near at hand. You know what is at hand? At hand meaning God is behind the door. Si Kristo na anas likod sa pultahan, ready to step down. The days in which we live are solemn and important. Ang Espiritu sa Diyos, ginahinay na niya og withdraw. See? Ang Espiritu sa Diyos, karon ginahinay na niya withdraw, mga kaigsunan, og sa diha nga iya kining i-withdraw, plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. Take note. Paminaw, the calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous, the forecast approaching events of the greatest magnitude. Wala na tayo atuan. Wala na panahon nga magpundo patag mga bahandi sa balay. Mga kaigsunan, live one day at a time. Invest tanan sa arka. Nining hinapos sa panahon, kay padulong na ang dakong kagubot, mga kaigsunan. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Take note, great changes are soon to take place in our world. Basta nagtuumog walay pandemic mo abot, pagsulti ni Bill Gates, 2019, pandemic boto. Karon, gi-interview na pod. Mga kaigsunan ang mga secret societies members, by 2024, 2025, na-adaw kaming pandemic. Di ko mutuo. Pero kung muabot, we need to be prepared. Kaya ang gisulti ni Ms. White, the final movements will be rapid ones. Ang mga panghitabo, nining hinapos ka panahon, magtuloy-tuloy na ni, di na ni mo minor, mga kaigsunan. Bisa pagpila ka presidente ang atong ibutang diha sa gobyerno, gipropesiya na ni Mrs. White sa Council for the Church nga wala nay hari, walay presidente ni mga employees sa gobyerno nga makahiusas kalibutan. Nga naman, gitagna na nga magkagubot ang kalibutan soon and very soon. Tanawan ninyo, the condition of things in the world shows that the troublous times are wrapped upon us. The daily papers are full of indication of terrible conflict. In the near future, gamay na lang yun, mga kaigsunan. Doon lang yun kayo. Kung kaniadto, dungog-dungog lang sa gubat, karon ang gubat nagsigi og tuloy-tuloy. Istrit-istrit ang gira, di lang sa panggobyerno, di lang sa mga calamities, tanang kagubot igsoon, nahitabo na before us, naa na, mga kaigsunan. Saying ni Mrs. White, the time is right upon us when there will be sorrow in the world that no human balm can heal. Wala na'y pulos ang kalibutan. Sama na ni siya sa sigarilyong padulong na maupos. Unsa pa may langayan nato? Makigdebate pa mo sa ubang relihiyon? Makigdebate pa mo sa district pastor? Makigdebate pa mo sa tong church? Ayaw na! Make new decision karon kung unsa tong matabang sa buhat, mga kaigsunan. Our world, we're living in the sick world. Satan now is uniting the church. Ang kagubot nga moabot sa kalibutan, dili basta-basta, mga kaigsunan. Dili basta-basta. Ang gisulti ni Ms. White, walay, usaman, tanan maapil, dato, pobre, o middle class ba ka, lower class ba ka, upper class ba ka, kitang tanan maapil niini. Kung di ta mangandam, mga kaigsunan, mag-relax ta.
sa atong kinabuhi, ingon yung mga Adventista, basin baunyag, kita mismo ang mahimong manglulutos sulod sa iglesia. We need to be prepared, guided by the Holy Spirit. Tanawan yung kalibutan. Kung muabot ang kagubot, asa na to sila papuyon? Daggahan kayo ng inahanglan, and soon, very soon, muabot ang coming flood. Basing kita na mismo ang tabangan sa gobyerno. Kinahanglan kita ang mutabang. Mga kaigsunan, ang kalibutan nagkasakit na. Ang Lucas 21:11 ug ang Mateo 24 nagpasabot. Ha? Atong wali man gud sa Mateo 24. Oh, ang Ginoo hapit na bubalik. Signs of the times, linog bagyo kamatay. Wala mo nakabantay. Pagsulti sa Mateo 24 ug Lucas 21, niingon ang langit, go! Adtuan na sila, kinsa silingan nimo. Adtuan na sila, kinsa imong mga bana, imong asawa, imong anak, pangandam, kay naiabot na ang mga signs of wonders. Ison, pagbasa na ako sa komentary ni Mrs. White, kaya mo na mong itunan sa akong asawa, makahila ka. Usay, maingon ko sa akong kagalingon, buang siguro kong amahan. Ngano, na ako'y mga anak, akong asawa, maingon ko usay, Ginoo, kung magkitibulaag mi sa pagsirados kaluwasan, karon palang dayan, papahulaya mi. Either ako, akong asawa, akong anak. Pero kung napaka-purpose na mo, gamita mi. Kahit mag-unsa man mi, nga mag-usa mi karon sa among pamilya, pero pag abot sa katapusan, magkatibulaag mi, mas maayo na lang nga imo namin papahulayon. Kaya kung imong basahon ang Great Controversy o ang Councils for the Church o ang Christian Service, dili basta-basta ang mahitabo ning hinapos nga panahon. The final movements will be rapid ones. Tanawang kalibutan, India, Africa, Nigeria na ngayong tabang karon. Sa US, it's just because ang Africa may tabang sa gubat. Dito sa Russia, giband ang tanan nilang mga business. Mga kaigsunan, kinsay nagbuot? Ang Union countries. Grabe na, nakontrol na nila ang tibok kalibutan. Kitang mga Adventist, asa ta padulong kung magpabilin pa ta sa usos kalibutan. Kaya usay ka ni mga Adventist na biya, kung doon ay uso sa Facebook, kung sa'y uso sa social media, mag-apil-apil pagyud ta. Wala diha ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Na nakita sa katapusang panahon, atong nakita ang kagubot, linog, bagyo, kamatay, kining tanan nagtimailhan, dili ni alang sa paghadlok. Kini nga message, nagsulti ang deep nga komentary, niingon sa talang magtotoo, go! Adtuan na sila, kay kining mga panghitabo, wala ranis kumingking sa umalabot nga panahon, giingnan tang tanan, go! Karon, dili ugma, karon mga kaigsunan. Tanawang kalibutan, nagkaanam, nagpadool, ang propesiya sa ika-11 nga Daniel, ika-11 nga chapter sa Daniel, nagtagbo na sa tunga, mga kaigsunan. Hapit na mapuno, hapit na ang pagsirados kaluwasan. Tanawang nanghitabo sa palibot. The world, we are living in the sick world, mga kaigsunan. Satan now is uniting the church. Kung sa'y gisulti sa last days events, take note, put in your living consciousness, Satan, take note ang buhaton sa yawa, mauni, Satan put his interpretation upon events. Ang panghitabo sa kalibutan, dili na gikan sa Dios, gikan na sa yawa, aron ang katawhan, mahadlok, nga mauna ni klase nga Dios. Trawa, and they think as he would have them, that the calamities which fill the land are result of Sunday breaking. Thinking to appease the wrath of God, this influential man make laws enforcing Sunday observance. Igsoon, ako lang yung giapil, pero ibutang sa iyong unahuna nga ang buhaton sa yawa, before mag-close ang probation, iyang sakiton ang tanang mga tao, both physical and spiritual. Usbon ako, meaning hinapos nga panahon, before mag-close of probation, iyang sakiton ang tanang katawhan ni ining kalibutan, apil ang iyang katawhan, o kining iyang katawhan maapil kung dili mangandam. Sabi ba? Satan now is uniting the church to European countries. Unsay tawag na tong mga Adventist? Kapit ako.
Kitang mga Seventh-day Adventist, unsa ang atong trabaho? Base nagtuo mo, uli tithes, simbag Sabado, napulo ka sugo, support sa buhat, luwas na ko. Dili na mao. Di makaluwas ang Sabado, di makaluwas ang napulo ka sugo, dili makaluwas ang imong tithes. Muna ibutang sa imong una kay kanang tanan resulta na sa kaluwasan nga gihatag sa imo ni Kristo, pero naa pa kay dakong trabaho. Kasi trabaho nimo. Mo man mga Adventista, hapit ko gipanaog sa usa ka wali. Kay nagwali ko about Sunday law. Niingon ang usa ka elder, dili na naangay isulti sa church. Kay mauna daw na ang atong gipaabot. Diba mo na kasagara sa mga Adventist? Malipay ko kung dunay Sunday law. Kaya ganun man, mauna na ipagbalik sa Ginoo, oy, ops, ayaw mo pagingana. Kaya duhay duha klase nga Sunday law, gitawag sa National Sunday Law and Universal Sunday Law. Kinahanglan makabalo ang mga taon ini nga kining Sunday Law, dili basta-basta ang panghitabo ni ining tuiga. Kaya ni ining tuiga, ni ining adlaw, ni ining bulana, ni ining simanaha, wala pa'y mana sa langit, ibutang. Niini nga edad sa National Sunday Law kay gibawalan ka asa ka mukaon. Kanang pagtuon nimo aning simbahan, patay ka sa Sunday Law. Ginoo, magtuo ko, Adventist ko, nagtuman ko sa sugo, nagsupport ko sa imong buhat. Kung moabot ang National Sunday Law, okay ra sa kuha, kay mo na gipaabot. Pag-abot sa Sunday Law, patay ang Adventista nga dunay pagtuo. Unsaon man ang pagtuo nimo kung di ibubuhatan og praktikal? Kulba kay mahitabo, anhigid mo niyang hapon, kay di basta-basta mahitabo, di basta-basta ang panghitabo nini hinapos sa panahon. Kita mga Adventist, unsa atong angay buhaton. Tanawa imong pagkatinawag darao, in special sense, Seventh-day Adventists had been set in the world as watchmen, defense, and light bearers. To them has been entrusted the last warning for the perishing world. Today is the last generation. Mao na ni ang last generation, gisugo ka, imperative nga gisugo ka sa Dios nga kinahanglan ang last warning message isulti na gyud before ang close of probation. Paminaw, on them is shining wonderful light from the world of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and the third angel's message. Wa na'y lain nga iwali ang first, second, third angel's message ni ining naghinapos nga panahon. Take note, you are a watchman and you are the defense on the Seventh-day Adventist. Kitang tanan gitawag sa medical missionary. Inyong nakita ang mga senaryo na hitabo sa kalibutan. Unsay atong buhaton ingon nga mga Seventh-day Adventist naraay, importante kayo. Ayaw gyud ninyo ni pakyasa, picture ninyo then ibasahan ninyo adlaw-adlaw sa inyong balay. Mao ni ang imong pagkatinawag, wala nay lain. We have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. Kinahanglan ang tanang membro sa Seventh-day Adventist muapil ni ining gitawag og medical missionary work. Ay sa bradyo, di man ko doktor, di man ko nurse. Kung saan man ko mag-apil sa medical missionary, nga di man ko doktor, di po ko nurse. So buti pasabot, para na sa nurse o para na sa doktor. Basahon ginatog balik. The world is a laser house filled with victims of both physical and spiritual disease. Daghan na bautismuhan. Pero napay sakit sa spiritual o physical. Pag-abot sa dakong pagsulay, backslide. Buot ipasabot, ang atong wali, dili siya epektibo, mga kaigsunan. Minaw mo, everywhere people are perishing of lack of knowledge of truth that had been given, committed to us. The members of the church are in need of awakening. Kalau sa pamanta magmata, magpabili na lang tas 28 ka doktrina. Ang badto ko sa mo balay kay mo, oy, abin mo brad, ang baboy di makaon, ang Sabado di na mao ang Domingo. Dili na mao design sa Ginoo.
Tanawa na nagwali sa social media. Kung saan hitabo sa mga Bible student, ningon siya nga, di ba kauban man mo, anak, ngano si man siya pandaot sa mong relihiyon? Bible student na mo ha? Nga naman, ibutang sa social media, nga kini, mo ning ebidensya, nga inyong simbahan, dili tinuod ni Kristo. Amo-amoy tinuod. O ba na design sa Ginoo? Dili na mo'y design sa Ginoo. Mauni ang blueprint, tanawa. The members of the church are in need of awakening that they may realize their responsibility. Na atay responsibilidad, pero gikan sa atong pagbaptize, hangtod karon wa ta kabalo unsa ang atong pagka-adventista. Unsa atong trabaho, kay ang atong nahibalaan 28 ka doktrina, 28 ka doktrina, bautismo diri, bautismo dito, kuhagol diri, kuhagol dito, hangtod nga ang bautismo nga backslide. Kung since 60s, 70s, 80s, 90s, antod karon, nagsigitag bautismo sa church, dugay na libalik ang Ginoo kay puno na ang church. Nganong nangawala man? Kuha ninyo? Nagsiritag cycle ba? Nagsiritag cycle. Baptism. Nga backslide, nangita na po tag barangay, magwali, pag-abot sa barangay, nanapod gibutang sa church. Nangawala na po, ngita na po ta, kwarta na po, pastilan. Nagsigiratag cycle. Kung tinud-anay ito itong wali, dugay na nibalik ang Ginoo, nga naman napuno na itong church. Dugay na bitag minalihay. Pero nga naman nga wa pa siya nibalik is just because wala pa nato nasabtan kung unsa ang atong pagkatinawag. Unsa imong pagkatinawag? Si Miss White mingon no, the members of the church are in need awakening that they may realize their responsibility to impart these truths. What is the truths? The gospel. What is the partner of the gospel? Wailain, the medical missionary. Those who have been enlightened by the truth are to be light bearers of the world. To hide our light at this time is to make a terrible mistake. The message of God, people today, is arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Kung imong basahon ang Biblia from Old to New Testament, wala gyud lain nga blueprint niya is to do medical missionary work. Galing lang, napokus ta sa 28 doctrines mo hinungdan nga di ta kasulod kay nanay gap mga kaigsunan, kay sila di mo kaog baboy, kay sila mo kaog baboy, kita mo kaog baboy, ipugos gyud nato. Dili ko again sa 28 doctrines ha, kay mo na among dala, pero naay pamaagi. Naay pamaagi. Paminaw mo, apit ako. Unsa ang method? Hello? Unsa ang method o ang blueprint nga gihatag ni Kristo kaninyo sa Loud Cry Ministry? Appeal sa mua, sa Builders of the Wall, appeal sa Siloam Valley, mao ni ay, appeal sa church. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Unsa ang method? First, the Savior mingled with people. Si Kristo nakighalubilo sa mga tao, sa mga silingan. Ikaduha, He showed sympathy. Paghalubilo niya, iyang gitagaan o importansya ang silingan. Naghatag sa simpatya. Ikaduha, ikatulo, og iyang sangyawan, iyang ministeryuhan, pinaagi sa ilang need, mga kaigsunan. And ikaupat, gikuha niya ang confidence sa tao og diingon si Christ, come, follow me. Nabay 28 doctrines? Nay 28 doctrines wala? Nay 28 doctrines wala? Wala. Again, di ko again sa 28 doctrines. Kay mo na among gidala, pero naay pamaagi. Unsay una, nagmingle with people. Ikaduha, naghatag sa simpatya. Ikatulo, nagministeryo sa ilang panginahanglanon. Buot ipasabot ang imong pagkatinawag. Dunay sakripisyo. Usbo nako, kung tinuod kang supporter or missionary ni ini nga grupo, kinahanglan kag sakripisyo. Kay si Christ nagsakripisyo sa ilang panginahanglanon. Unsay sunod? Wonder confidence. And he bid him follow me. Kabalo mo unsa ang ilahang gibuhat? As he went from place to place, he blessed and comforted the suffering and healed the sick.
Igsoon, ang medical missionary, dili na sa pagtambalang. Ang medical missionary, both physical and spiritual, kung unsa ang imong matabang sa imong silingan. That is medical missionary work. Ma-attorney ka man, ma-teacher ka man, ma-nurse ka man, o ma-engineer ka man, o maunsa ka nga posisyon sa kalibutan. Ang medical missionary work, maoy kinahanglan, sundo na to nga method ni Jesus Christ. We are to act our part standing close by side of Christ. As a co-laborers, He is the head. We are His helping hand. He designs that we doing medical missionary work shall undo the heavy burdens and let the oppressed go free. Let us not close our eyes to the misery around us, or our ears to the cries of distress which continually ascending. Take note, medical missionary work brings humanity the gospel release from suffering. Take note, the gospel and the medical missionary work is to unite in these last days. Kay kung di ka mo apil ni ini, ang tagda sa pinadiyag nga gitawag og dakong pamon o great movement, di ka maapil. Ang tagda sa pinadiyag, doon ay great movement. Og ang great movement sa pinadiyag, maunay nag-training sa medical missionary work. We shall find His footprints beside the sickbed, in the hovels of poverty, in the crowded alleys, in the great cities. Bisan asa ka mo adto, imong makita ang footprints ni Jesus Christ. Kay ang medical missionary work naa nabilong sa 3 angels message na butang diha sa pinadiyag 14, size og city. Hapit ako ha, tanawan ninyo. Hello? Tanawan ninyo. We are nearing the end of time, this earth history. And the different lines of God's work are to be carried forward with much more self-sacrifice than they have yet been. Take note, the work for these last days is a medical missionary work. Amen? Amen? Usmuna ko, the work on these last days is medical missionary work. Present truth from the first letter of the alphabet to the last means missionary effort. Huwag yung lain. Ang blueprint doon niya atong sundon, mga kaigsunan. Kay mauni ang blueprint sa evangelism hangtod sa pag-close sa earthly history, mga kaigsunan. The Lord gave me great light. Kinsa man nagsulti, ana? Kinsa nagsulti? Si Mrs. Ellen G. White. Tanawan ninyo. The Lord gave me great light on health reform in connection with my husband. Kinsa yung husband? Si James White. I was to be a medical missionary worker. Nakuha na tong punto. Si Mrs. Ellen G. White is a medical missionary worker since sa iyang pagkatinawag hangtod sa iyang pagkamatay. Mga kaigsunan. Sabi no? To my ministering brethren, sa tanang mga missionary sa Loud Cry Ministry, unsay gipasa ni Mrs. Ellen G. White. Tanawan ninyo, to my ministering brethren, I would say, prosecute this work. Hoy, LCM officers, ayaw na mo pag-focus diretso sa radio. Okay nga po na radio. Pero ang gisulti ni Mrs. White, unsay gisulti? I would say, prosecute this work with tact ability. Set to work with young men and young women in the church. Combine the medical missionary work with the proclamation of the third angel's message. The third angel's message is the last message of this generation, sent into the church workers who will set the principles of health reform in their connection with the third angel's message before every family and individual. Ikaw, imong bata, imong bana, imong asawa, do it. Unsay imong buhaton, i-prosecute ang medical missionary. Kay kung di ka mo apil, di ka matawag og dakong panon sa ulahing mga adlaw. Because medical missionary work is the blueprint. Hapit ako. Question. Unsay nahitabo sa church? Unsay gibuhat sa iyong church? Ikaw, officer sa church, unsay imong gibuhat? Meeting, gasto, pagawas kwarta. Paghuman,
Human ug wali, duha rin na bautismuhan, gibiyaan ang lugar, ngita na puglain. Prosecute na po ng kwarta, pagawas na po. O sa gisulti diri, why has it not been understood from the world of God that the work being done in medical missionary lines is the fulfillment of the scriptures? Wala ba mo masayod nga ang medical missionary work is the fulfillment of the scriptures nga mao ang Bible? Buot ipasabot, ang tanang nakasulat diha sa Biblia, it's all about medical missionary work. Tanawan niyo example. Lucas Kapitulo 4, 14, 21, 23. So that the servant came and showed his Lord these things. Nayo usa ka servant, gipakita sa Dios, miingon ang servant, unsa man Ginoo, adto didto sa mga kilid sa kabalayan, adto didto sa syudad, adto sa imong mga silingan, magunsa man ko Ginoo, ayuha sila, dala sila sa imong balay, ug sultihi sila mahitungod sa gugma ni Kristo. Pagilain. It's medical missionary work. Work for Him, not by preaching. Oy, usa pa daw? Ingon pa gyud, work for Him, not by preaching to those who know the truth for this time, but by warning those who have never heard the last message of mercy. You know what is the last message of mercy? Walain the blueprint of evangelism, walain ang medical missionary movement. Work with a heart filled with an earnest longing for souls. Do medical missionary work. Thus you will gain access of the hearts of the people, and the way you will be prepared for more decided proclamation of the truth. Usahay, dili makita ang kinaya ni Kristo sa atong kinabuhi, kaya ang atong wali puno sa gap ngadto sa ubang relihiyon. Yes, tinuod, imo silang makonverter, pinaagi sa pagsultis, 7 last plagues, baboy tanan. Pero hinumdumi, ang bata gani nga nagpuyo diha sa palimalay nga perminti lang mamalikas, pagdakuha na maunsang bata. Maunsang bata, mamalikas. Kung ang imong nakonbertido, gikan sa debate, pag-abot sa church, debatidor po na. Unsay gisulti ni Kristo, kinahanglan longing heart. Kwao na to sila, pinaagi sa longing heart and hope, mga kaigsunan. And Jesus Christ is our example. Hapit ako, I think this is the second to the last. Medical missionary work is the... Hello? Put in your living consciousness. Tanawan ninyo mga kaigsunan, medical missionary work is the pioneer work. Wailaing work nga gihatag sa church, wailaing medical missionary work. The door through which the truth for this time is to find entrance of many home. God's people are to be genuine medical missionary. Kung ang imong pagkatinawag, dili na genuine, dili ka tinuod iya ni Kristo, mga kaigsunan. Kaya ang tinuod niya, Seventh-day Adventist, na nagbuhat siyang buluhaton, adunay burden for souls. Kung karong adlaw, wa pa kay burden for souls, we need to pray earnestly. Kaya wa pa na to nakuha ang atong pagka-Adventista. Mga kaigsunan, last, workers, gospel, medical missionary are needed now. You cannot afford to spend years in preparation. Soon, the doors now open to the truth will be forever closed. Carry the message again. Ningon si Mrs. White, carry the message. Do not wait, allowing the enemy to take possession of the fields now open before you. Let little companies go forth to the work to which Christ appointed His disciples. Let them labor as evangelists, scattering our publication and talking of the truth to those they meet. Take note, let them pray for the sick, ministering their necessities, not with drugs, but with nature remedies, and teaching them how to regain the health and avoid disease. Mga kaigsunan, pag-attend nako sa Outpost Centers International, dinhin ako nakita ang akong tinuod nga pagka-Adventista. Nga kadto dayang pila ka tuig na akong pag-apil-apil sa Seventh-day Adventist, apil-apil ra dayto.
niadto kog mga just like ingani bisan asa ko moadto kanang support daw dili pa di ay kinahanglan dayta gitawag og burden for souls, self-sacrifice mga kaigsunan, og ang method alone is Jesus Christ. Unsa man? Ministering their needs, won their confidence, give sympathy, and he bid them follow me. Kung karong gabi inig uli ninyo sa balay, di ka katulog sa imong kasing-kasing nga nakay burden for souls, nga kana imong silingan, dili nimo ma-invite sa imong panimalay, dili ka tinuod ng medical missionary. Mga kaigsunan, before I take my seat, God did not give you a house. Akong Bisayon ha. Kabalo ko na mo yung mga sakyanan, mga kwartas, bangko, tanan. Muni ang ibutang sa inyong unahuna. Ang Ginoo wala naghatag ninyog panimalay aron butangan sa mga mahalon nga mga sakyanan, mga mahalon nga mga unlan, mga mahalon nga mga dressers, mga drawers, mga aparador, o bisan unsa nga ibutang dito sa iyong balay. Wala maghatag ang Dios ninyo niana, kundili ang Dios naghatag ninyo aron mag-imbitar kag silingan ibutang sa imong balay, ayuhon sila both physical and spiritual aron sila makailan ni Kristo. Amen? That is the true medical missionary work. Pero kung nagtukod kag balay, muadto kag abroad, para pag yun mo padako sa imong balay, maghatag ka, magpalit kag daghan sa kinan, ibutang diha sa imong balay, you are not in Christ. Mga kaigsunan. Nganong, last nga pakutana, nganong nagpuyo ka diha sa inyong balay karon? Nganong naamo karon diha sa city? Nganong nakakaroon diha sa barangay? Nganong nakakaroon diha sa iyong balay? Ang imong pamilya. Ang purpose, ingon si Miss White, tungod kay aron mahimo kang center of influence. Pero uban nato wala na himong center of influence. Kay ngano man makigsangka pata kung ang atong silingan dindot og balay makapalit sakyanan, kita pod bahalag ba-break natong balaod, makapalit pud tag sakyanan, makatukod pud tag balay. Igsoon dili na kinahanglan karon sa atong kapanahonan. Do medical missionary work. I-invest tanan ninyong mga investment diha sa art kay naay kaming flood. Kinahanglan ta magpuyo, live one day at a time. The rest do medical missionary work tungod kay ang right hand sa gospel, medical missionary work. Igsoon, hopefully ngayon nasabtan ang gamay lang kaayo nga importansya kung unsa gyud ang blueprint nato hangtod sa inapos nga panahon. Di na ta kinahanglan makigdebate, di na ta kinahanglan ihungit ang 28 ka doktrina. Igsoon, ipakita lang si Kristo through medical missionary system. Dili na ka kinahanglan magsige pagpangugat about sa baboy, about sa sabat, about sa tithes, nganuman. Kung imo nang buhaton ang medical missionary work, nagsaad si Kristo nga kung sila mabautismuhan, pinaagi sa gugma, sila maayo both physical disease and spiritual disease. Amen? Happy Sabbath mga kaigsonan.